The Big One alert, magugunaw na ang ating mundo. At alam nyo ba na ang huling The Big One na nangyari ay noong 1658. At ayon ito sa mga eksperto, tuwing kada 400 years nangyayari ang The Big One. Ang dahilan nito ay ang tectonic, ang sanhi ng biglaang paglabas ng enerhiya sa crush ng Earth. Kapag ang mga tectonic plate ay gumalaw at dumulas sa mga fault, na nagdudulot ng mga seismic na nagiging sanhi ng paggalaw ng mga lupa. At ang fault lines naman na may haba na 100 kilometers ay matatagpuan ito sa Metro Manila. At ito ang madadaanan ng fault line ng The Big One. Kabilang na dito ang Rizal, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Pateros, Muntinlupa, Carmona, Pasay, at may madadamay din na mga probinsya. Ang mga lugar na aking nasabi, sila ang may mas chance na maapektuhan at mas malaki ang mapipinsala kung mangyari man ang The Big One. Ito ang inaantabayanan ng mga eksperto, ang The Big One, na baka mangyari na dahil sa sunod-sunod na pangyayaring lindol, pagputok ng bulkan sa Pilipinas. Kung mangyayari man ang The Big One, ito ang pinakamalakas na lindol na yayanig sa buong Metro Manila, pati na rin ang kalapit na probinsya nito. At kaya nitong sirain ang mga tulay, bahay, mga building at mga kuryente. Masisira din ang linya ng tubig at didilim din ang buong kapaligiran. At sobrang dami naman daw ang pwedeng mamatay, na aabot ito ng 300,000 plus, lalo na sa mga taga Metro Manila. Ito na ba yung time na uubusin yung tao sa mundo at iba naman ang titira? Pagkalikasan ang sumingil, wala tayong magagawa. Sana hindi mangyari ang The Big One, pero wag tayong magpakampante. Ihanda pa rin ang first aid kit at mga emergency food at magdasal dahil walang imposible kay Lord. Alam nyo ba na ang dagat na ito ay umatras ang tubig at makikita nyo na buhangin na lang ang natira. Kuha ang larawan na ito sa Pasig Islet sa Santa Cruz, Davao del Sur. At ganun din ang nangyari sa Hunan Beach, Hinatuan, Surigao del Sur. Umurong din ang dagat. Ayon sa mga uploader nito, umurong ang tubig ng dagat matapos mangyari ang malakas na lindol sa Davao Oriental. Kaya naman ipinagbawal munang pumalaot ang mangingisda at ipinalikas na rin ang mga nakatira sa tabi ng dagat dahil sa posibilidad daw na magkaroon ng tsunami. Grabe yung pinsalang idinulot ng lindol sa Davao Oriental, pati na rin sa Visayas at Mindanao. Sobra na yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, kaya naman ipagdasal niyo ang ating bansa na matigil na ito. Kaya naman yung mga nakaupo sa gobyerno, ngayon nangangailangan sila ng tulong dahil sa kanilang mahirap na sitwasyon. Dahil kailangan nila ang inyong tulong. Niyanig ng malakas na lindol ang Davao Oriental ng 7.5 magnitude earthquake. Nangyari ito ngayong araw lang, alas 9 ng umaga kanina. Kaya naman pinalilikas sa mataas na lugar ang mga apektado dahil inaasahan nito ang tsunami. Grabe, hindi pa nakakabangon ang Cebu sa lindol. Ngayon naman, Davao, please pray for Davao Oriental. Grabe yung nangyaring lindol kahapon sa Cebu. 60 ang naitalang namatay at umabot naman sa 100 ang mga na-injure. Nangyari ito kahapon alas 10 ng gabi, September 30, 2025. 6.9 magnitude earthquake ang naranasan ng Cebu at ito ang pinakamalakas na lindol ang nangyari. Dahil sa lakas ng lindol, maraming mga gusali rin ang nasira. Please pray for Cebu at ngayon ay nangangailangan sila ng tulong. Rest in peace sa mga namatay. Hindi talaga natin inaasahan ang ganitong pangyayari. Please keep safe everyone. Ang lalaking ito ay siya ang nakahula tungkol sa lindol na nangyari dito sa Pilipinas. Sinabi niya din na may mga disaster pa daw na mangyayari this October hanggang November pa daw ito. At yung tungkol naman sa lindol na nangyari ay kanya itong nahulaan. Sinabi niya na magkakaroon ng malakas na lindol before end of September. At nangyari nga ito. Nitong September 30, nagkaroon ng malakas na lindol kung saan sa Cebu. Ano sa tingin nyo, nagkataon lang bang mangyari ang kanyang prediction? May ginawa siyang video na in-upload niya nitong September 13, 2025. Ito, panoorin nyo. So from now on, moving forward, the Philippines should watch out because I heard people crying
heard people crying in the Philippines. And when I heard people crying in the Philippines, I looked to see what is making them cry. And I saw mothers holding children in their hand, and they were dead. And I saw other people laying down, they were dead. And then when I looked to what made them dead, I saw a strong earthquake that hit the Philippines. I saw a strong earthquake that hit the Philippines. And then I saw a water disaster in the nation of the Philippines. So we need to pray for the Philippines. Watch especially this September. Before this September ending, and October and November, these 3 months, the Philippines should be watching out for this thing I just mentioned. The Philippines, watch out for what? Watch out for strange death through disaster. And the disaster that I saw is earthquake. Earthquake in the nation of the Philippines. Strong earthquake. And then today is 13 September. Okay, today is 13 September. Okay. Yeah, today is 13 September. So the Philippines should watch out from strong earthquake, water disaster. I saw. Sinabi niya rin na may 2 leaders sa government ang magre-resign. Alam niyo to kung sino siya. At magkakaroon daw ng protesta. Nangyari nga ito. At ito pa, sa bansang Bangladesh naman, nakita niya na magkakaroon ito ng political crisis at yung president nila ay mauospital. Sa bansang Japan naman, magkakaroon din daw ng malakas na tsunami at marami ang mamamatay. At ang last naman na bansa na kanyang nakitaan ng prediksyon ay ang bansang Kenya. Tataas daw ang terrorism attack at magkakaroon din ng patayan at magkakagulo ang bansang ito. At posible pa daw tumaas ang krimen hanggang next year. Grabe, nakakatakot. Ang tanging paraan lang nito ay ipagdasal natin ang bawat bansang nabanggit. Lalo na yung mga kalamidad na sana wag mangyari ito.